Kayo po ay patuloy na nakatutok sa Poll Watch 2016, the UNTV Special Election Coverage. Ang tanong ng marami, bakit nga ba napakaraming gustong maging Pangulo ng Bansa? Dahil ba sa benepisyong material at sweldo o baka naman dahil sa impluwensya at kapangyarihan? Para mabigyan lang po kayo ng konting background tungkol sa kung ano-ano nga ba ang ilan sa benefits and privileges ng isang Pangulo, ito po ang ilan sa facts and figures tungkol dito. Ayon sa Article 7, Section 4 ng ating 1987 Philippine Constitution, ang isang Pangulo ay mayroong termino na tatagal ng 6 na taon o humigit kumulang 2,190 days. Ibig sabihin ay 6 na taon siyang sasahod ng 120,000 pesos kada buwan o katumbas ito ng 8,640,000 pesos. Ang computation pong yan ay nakabase sa kasalukuyang sweldo ng presidente ng bansa. Sa bagong Salary Standardization Law, malaki ang madadagdag sa sweldo ng Pangulo kada buwan. Tinatayo ang aabot ito sa 399,739 pesos after 4 years. Siya at ang kanyang pamilya ay mayroon ding pribilehiyo na manirahan ng 6 na taon sa Malacanang Palace. Isipin nyo naman, hindi bahay, kundi palasyo ang pwede mong tirhan kapag ikaw ay naging Pangulo. Ang Pangulo ng Bansa ay meron ding sariling bodyguards, ang Presidential Security Group o PSG para sa kanyang proteksyon. Ang miyembro po ng PSG ang best and the brightest, not to mention the most loyal uniformed men for obvious reasons. Ngunit hindi lang po pisikal na proteksyon meron ng Pangulo, siya rin ay merong presidential immunity from suit. Ibig sabihin, hindi maaaring kasuhan, makulong o arestuhin habang siya ang Pangulo ng Bansa. Hindi lang yan, ang Pangulo ay maaaring din mag-appoint at magtanggal ng ilang opisyal ng gobyerno. Siya ay mayroong diskresyon kung sino ang nais niyang italaga sa mga posisyon sa gabinete. Bukod sa kalihim o Honorable Secretary, tinatawag din silang alter ego ng Pangulo. Kaya naman sa mga bagay na ito, kadalasang hindi lang qualifications ang tinitingnan. Malaking consideration yung kung sino nga ba sa tingin ng presidente ang kanyang mapagkakatiwalaan. Kasama rin sa mga kapangyarihan ng isang Pangulo ang minsan ng naabusong power over the military nito o ang kapangyarihan ng Pangulo na pamunuan at bigyan ng orders ang military dahil siya rin ang Commander-in-Chief ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan at marami pang iba ang ilan sa mga privileges at benefits ng Pangulo ng Bansa. Pero hindi nagtatapos ang pagiging Pangulo sa mga bagay na yan dahil marami itong kalakip na suliranin at sandamakmak na problema na kailangan niyang solusyonan. Una, ang problema sa edukasyon. Hanggang ngayon, kulang pa rin sa mga pasilidad sa pampublikong paaralan maliban sa kakulangan ng mismong eskwelahan at classrooms dahil sa dumadaming mag-aaral, nagkukulang na rin ang mga guro sa pampublikong paaralan. Nandyan din ang problema sa libro, computers at ilang pang mga pangangailangan para maitaas natin ang antas ng edukasyon sa bansa. Pangalawa, ang problema sa pampublikong transportasyon at ang sistema para mapaluwag ang trapiko sa lansangan. Especially for urban dwellers, sino ba ang hindi pa naiinis sa sobrang sikip ng daloy ng mga sasakyan sa kalye? Isa pa, nakakabingi na ang hinaing o reklamo ng ating mga kababayan sa problema ng mass transportation. Araw-araw ay daang libong commuters ng LRT at MRT. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan ang kakulangan ng bagon sa mga ito. Bukod pa yan sa madalas na pagkasira ng mga ito. Pangatlo, ang problema sa kahirapan. Ayon sa isang national survey na isinagawa ng Ibon Foundation noong May 2015, 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap pa rin o katumbas ng 67 milyon ng mga kababayan natin. Nabawasan man ito dahil daw sa paglago ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang taon, sinasabing hindi pa rin ramdam ng Class D at E ang kaginhawaan ng buhay. Siguro dahil din yan sa pang-apat na problema, ang unemployment and underemployment problems. Noong January 2015, 2.65 milyong Pilipino ang walang trabaho. Ang sinasabing sanhi ng kawalan ng trabaho ay tinatawag na job mismatch, among others of course. Panglima ay ang problema sa tumataas na bilang ng krimen sa ating bansa. May mga nagsasabing hindi na nila nararamdaman na sila
ay ligtas sa ating bansa dahil sa kabi-kabilang modus operandi ng mga mapagsamantala at masasamang loob na tao. At ito pa ang isang problema na nagmumula naman po sa labas ng bansa, ang pangpito. Marami na ang naiulat sa ginagawang pambubuli ng mga Chino sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Hindi na sila makapunta sa bahagi ng karagatang dating pinangingisdaan nila. At maging ang mga miyembro ng Sandatahang Lakas natin ay itinataboy ng mas malalakas, mas moderno at mas maraming sasakyang pandagat nang umaangkin sa ating teritoryong nahaharap sa matinding pagsubok ang ating soberenya sa puntong ito. Ika-8 dapat na solusyonan ng Pangulo ang pangkahalatang problema kaugnay sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Katulad na lang ng datos na nagsasabing 1 sa 3 batang Pilipino ang malnourished. Noong 2013, 289,000 women died after giving birth. Ang mataas na porsyento sa mga ito ang naiwasan sana kung may sapat lang tayong bilang ng mga doktor, medical staff at modernong ospital. Kinakapos din ng bansa sa pagkakaroon ng barangay health centers. Ang katotohanan po doon sa mga lugar na mayroon kulang naman sila sa mga kagamitan nila. At syempre hindi dapat makalimutan ang tungkol sa gamot. May sakit na nga, nakakabutas pa sa bulsa ang halaga ng gamot sa mga butika. Kaya naman meron tayong mga kababayang namamatay dahil walang kakayanang makabili ng panglunas sa kanilang mga sakit. Napakalaking problema rin ng Pangulo ang alokasyon inilalaan ng gobyerno para sa ika-9 na problema ang pagbabayad ng ating external debts. Imbes na nagagamit ang bahaging ito ng kaba ng bayan para sa serbisyo sa tao, napupunta pa ito bilang pambayad sa ating utang. Ayon sa datos ng Freedom from Debt Coalition, umaabot sa mahigit 6 na trilyong piso ang utang ng bansa noong nakaraang taon. Kung hahati-hatiin ang utang na yan sa populasyon na meron tayo ngayon, tayong lahat po ay may mahigit 62,000 pesos na utang. Yan at marami pang patong-patong na problema ang haharapin mo kapag ikaw ay naging Pangulo. O ano, gusto mo pa ba? Yan ang malaking question, Rina, no? Do the privileges outweigh the problems that or the stress that you have to face once you become the president, di ba? Kasi parang kung makikita natin, parang for 120,000 a month or 300 plus mas in a malaki matter pa of yung 4 years, sa diba? ibang companies, 'di ba? Kung ikaw ay nasa higher position, mas mataas pa yung sweldo mo. Kaya lang bilang presidente kasi marami ka ring perks na nakukuha, 'di ba, from the government. Tama, kasi bilang presidente, you're not only a leader, no, you're also the manager of a nation, but at the same time, you have all these kingly powers as well. Kasi parang isipin mo, symbolic ka rin eh. Diba? So kunwari in times of calamities, kailangan mo lumabas sa TV para maipakita na parang okay pa rin ang bansa natin, na meron pa rin leadership. So those are the things na parang yung privileges na ganon, parang lahat ng tao gustong magkaroon ng ganong klaseng pribilehyo. May na-mention ako kanina, yung pagiging commander-in-chief ng isang Pangulo. Siyempre gusto ng Pangulo talaga, siya in command, di ba? Parang yung nangyari sa atin recently, yung sa Mama Sapano, di ba? Yung parang sinasabi siya dapat ang managot kasi siya ang may obligation dito. Correct. Pero parang sa kanya, on his point, iba yung pinipinpoint niya na dito. Pero Rina, aside from that, no, dun sa mga ganong klaseng aspeto, ang being a president really is being part of history. Kasi yung mga vice president, mga senate president, nakakalimutan yan eh, di ba? Pero sino ba yung parang parang main person na naaalala mo na inaaral, minimemorize sa eskwelahan? Yes, It's so the yung mga president of the Philippines, yes. di ba? So parang talagang it's a very important part of a person kung siya ay maging presidente. Destiny nga yan, kumbaga, di ba? Parang kahit na sobrang prepared ka to become a president, if the situations at that time hindi talaga in your favor, 'di ba? Hindi ka magiging presidente. So at yun yung nakikita natin sa ating mga kandidato ngayon, 'di ba? Parang they prepared for this all their lives. 'Di ba? Meron dyan si Vice President Binay, talagang ito talaga yung talagang talaga focus siya, niya. diba? Oo. Si Secretary Mar Rojas talaga nagparaya pa siya, knowing fully well na sa next election siya ang magiging presidente, di ba? Pero if there are situations na hindi right for you to become a president, hindi ka talaga magiging presidente, di ba? Parang who would have thought
Mayor Rodrigo Duterte, di ba? Parang Will be pushed to dark the situation, yes. Oo, correct. It will be pushed in this situation na parang siya yung front runner ngayon, di ba? In the surveys. At saka in the survey, siya yung nangunguna ngayon, di ba? Saan niya nakukuha yung mga botong to, di ba? Yung clamor But na if ba you yung come for to the think people? of it, ano ba yung mga motivation ng tao to become a president? Diba? Bakit ang lahat? Ang dami-daming politicians na parang yun yung gusto. I'm sure it's more than the monetary. It's more on the perks, di ba, Correct. na nakukuha nila. At saka yun nga, yung parang yung legacy mo na in order to lead a nation, di ba, that is a very, ilan lang, bilang mo lang sa kamay mo ang na-put into that position na to lead a nation to greatness, to success. Di ba? Parang not everyone can do that. Parang pwede ka maging CEO ng isang korporasyon, pwede ka maging presidente ng isang corporation or isang subdivision, di ba? Or condo corporation, pero hindi ka basta-basta lang magiging presidente ng Pilipinas. Tsaka ibang-iba ang dating na, let's talk about Mayor Duterte, no? Parang ibang-iba yung dating na mamumuno ka dun sa small community lang compared to a bigger community. Correct. Mas marami kang hinahandle dito. Ito, isang buong bansa na to eh. Yung, di ba? Sa harap ka pa sa iba't ibang mga pangulo ng ibang bansa din, di ba? And your name will be remembered for, alam mo yun, kahit na patay ka na, ilang henerasyon na ang nawawala na, di ba? Parang mareremember pa rin ang name mo. So I think those are the things na kailangan natin tandaan sa pagpili ng presidente, di ba? They're both leaders, but also they are managers of our lives, di ba? As a nation. So ano bang kinoconsider mo pag ikaw ay pumipili ng isang presidente, Atty. Benj? I think it's first of all qualification and then integrity. Diba? So parang nobody prepares you to become a president. Diba? Kahit sabihin mo anong klaseng preparasyon mo dyan bilang manager or something, pero walang education or training for you to be a president of the Philippines. Diba? So parang it really depends on the kung ano yung status ng voters ngayon, anong status ng bansa natin ngayon, no? Kung anong klaseng psyche ang nasa utak ng buong society natin, no? Tapos doon mo lang makikita when you're already on the job kung paano galawin, kung paano i-manage ang isang nation na full of a lot of troubles and at the same time in a democracy kasi ang daming babatikos talaga sa'yo and you really don't need a onion-skinned president. I think isa sa mga nakaka-impluwensya sa mga tao para sa pagboto nila ng presidente, yung mga platapormang nilalatag ng mga presidente natin. Ano ba yung kulang sa ating bansa ngayon, di ba? So yun yung nakikita nila, yung naririnig nila, yung mga pinapangako ng presidente, dun sila, on that basis, dun sila namimili ng kanilang ibobotong presidente. Pero sadly talaga, Rina, no, it doesn't happen that way here in the Philippines because in the United States, ganon, it's party platform. Diba? Tapos parang yung party, mamimili kung sino doon sa mga members ng party nila ang pinaka-kayang mag-push ng party platform nila. Diba? In a federal state parliamentary, ganon din. Parang it's the party platform, no? Ang parang party list natin, ganon. Yes. Pero dito sa Pilipinas, parang more of personality-based tayo eh. Diba? Kung sino yung parang nakaka-attach tayo, yung parang empathize sa situation natin, parang yun yung binoboto ng ating mga Is it by popularity? voters. Parang mga Ganun din, syempre, kasama rin popularity because you wouldn't know a person unless na nandun siya trust in a popular position, di ba? Doon mo lang mariresearch yung background niya, what he stands for. So talagang popularity is really the game here in the Philippines, di ba? Tsaka kung paano, how you package yourself. Pwedeng malayo yung packaging mo sa totoong pagkatao mo, di ba? Pero iba yung persona mo na pinoproject. So that's why voters have to take all those things out, no? After the noise, kailangan tingnan nila kung ano talaga, what do they stand for. Diba? Parang hindi porket malakas yung personality ng isang tao na parang O doon na lang tayo. O doon na lang tayo. Na-influensyahan kasi ng mga kaibigan nila kaya doon na lang sila doon sa isang Correct. certain na kandidato. Sana maging smart na rin yung ating mga voters, no? Parang iboboto nila yung long term, yung alam nilang pangmatagalan na 6 years, kaya nilang pagtiyagaan itong presidenteng ito, pakisamahan. At syempre tayo din, as a voter, no? Kung sino man yung mapipili nating presidente, dapat sundin din natin to. Maging disiplinado din tayo sa sarili natin mismo.